Balitang, hindi naman kayo ang tinatakot ni Digong. Ito, naging banat ni NBI Director Jaime Santiago matapos naghain ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterance sa Department of Justice at bigyang mali siya ang naging tila biro ng dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa 15 senador. CIDG Chief General Torre, Congressman Adjong at kasama nitong kongresista tila nasupalpal at harapang napahiya ni NBI Director Jaime Santiago. Pustila utusan ng kongresista na sila Adjong at kasama nito ang ahensya ng NBI na imbestigahan na naging biro ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa 15 senador. Nang mag-campaign rally ito at magpakilala sa kanilang kandidato para sa pagkasenador sa 2025 election, tila nagkaroon ng mainit na diskusyon matapos igiit ni Congressman Adjong Alonto na dapat imbestigahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang pahayag tungkol sa 15 senador. Ngunit sa gitna ng kontrobersiya, diretsang sinabi ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na hindi dapat gawing malaking issue ang naturang biro ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya CIDG Chief Brigadier General Torre at ilang kongresista tila harapang nasupalpal ng buong katotohanan at harapang napahiya ni NBI Director Jaime Santiago sa isang panayam. Sinabi ni Director Jaime Santiago na style umano ng dating Pangulong Duterte ang nasabing biro at taong bayan lamang ang humusga sa naging pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ayon pa sa kanya, and I quote, "Nakikita ko, rhetorics lang niya, Duterte. Part lang ng kanilang political propaganda. Mawalang galang kay Kong Adjong at sa iba pang congressman natin. Nag-i-instigate sila na mag-imbestiga ang NBI. Hindi naman sila yung tinatakot yung mga senador." Dagpa nga nito, alam ninyo in a political speech, ano yan, rhetorics. Inaano namin yan, inaalaw yan ng ating political system. Unquote. At mismong si NBI Director Jaime Santiago nang nagsabi na hindi dapat ituring bilang seryosong banta ang naging pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit sa kabilang banda, nanindigan si Santiago na ang pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay rhetoric lamang. At itong si Marbil ay sinupla ko ng NBI. Naku po, mukha ho silang tanga. Bakit ho kanyo? Nagmukhang tanga ho itong PNP dahil ho sa ginawa nila. Bakit ho? Mamaya papakita ho natin kasi alam mo, itong nakaraang araw lang ay nagkaroon ng PDP proclamation kung saan si Pangulong Duterte, alam mo naman, binitawan na naman siyang malupit. At syempre, yung mga mapagpatol at saka mga walang isip at saka mga bubuito, abay nag-react pa. May isa pang congressman dyan, ewan ko kung tatanga-tanga lang o bobo lang talaga, pambihira ko ano-ano pa sinasabi. Mamaya, babanatan natin yung animal na yan, ha? Panoorin natin itong news na makita natin kung ano ba, talaga bang kademanda si Pangulong Duterte? Meron po bang basihan itong pamahalaan na ito para i-demanda si Pangulong Duterte? Ano na ba talaga ang tunay na nangyayari? At nako, mga kababayan, may nababalitaan ako. Dahil dito sa news na ito. Dahil dito sa sigurado ako bukas meron makakatanggap ng memo. Report to Malacanang. Mukhang may mayayari bukas. Ha? O kaya mamayang gabi, mukhang may mayayari dahil sa binitawan nitong NBI. Panoorin po muna natin itong news na ito. Sinampa na reklamo si dating Pangulong Duterte kung bakit? Sabi niya tungkol sa pagpatay sa 15 senador. Naku po, patay Pero tayo ang dyan. aliado ng mga Duterte, minaliit ang reklamo. Wala raw yang legal na basihan. Asa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Alam mo, ito. Hindi ko maintindihan sa Pilipinas, talaga bang wala na po ba tayong may babalitang matino? Ganito na ho ba talaga ang ating mga kupal na mainstream media? Wala na ho ba talagang mababalita na matino? Ito alam naman po natin na joke ho ito. Ito po isang bagay na alam mo yung part of the speech. Hindi ko maintindihan. Lahat ng media nakapokus sa balita na to. Tanginan nyo, 6 na taon ng ganyan si Pangulong Duterte. Pang ilang taon na ngayon? Siyam na
siyam na taon na. O, tama, mali. O, hindi pala. O, tama, almost 9 years. Di ba? Almost 9 years na ganyan. Si Pangulong Duterte, kayo talagang basta lang may balita. Gano'n, wala na ho ba kayong news? Nagtatanong lang ako, wala na po ba kayo bang pagkakwartahan? O baka naman inutos sa inyo ng peking Panginoon yan. Hindi ako, sa tingin ko feeling ko inutos to ng peking Panginoon. Kilala nyo yung peking Panginoon na baboy? Yung ganid sa pera? Yung sa sobrang ganid sa pera, nilunok na lahat ng pera ng bayan? Kaya ganun nakalaki. Di ko na sasabihin kung sino. Kayo na lang magpangalan, ha? O, sino ba yun? I-comment nyo na lang ho dyan. O, kung kilala nyo na, kung hindi nyo kilala, mag-research ho kayo. Sino ba yung pinakaganid na politiko sa ating bayan ngayon? Ito ang most hated politician in our country and most greedy, most corrupt politician in our country. Wala nyo kung sino. Bawal ang tamang sagot. May mga ganong post no? Sa social media. Bawal ang tamang sagot. Pambira, oo. Anyway, feeling ko kasi inutusan itong peking Panginoon na ito, itong mga media. Alam mo naman, busog na busog sila sa peking Panginoon. Talagang pinambababae, kakabit nila itong binibigay ng peking Panginoon sa kanila. Kaya yung mga nasa newsroom ng mga news outlet, makikita mo sa mga... Wag natin sisisihin yung mga reporter. Although may mga bayarang reporter, marami rin. Pero ang talagang binabayaran ng matindi dyan, yung nandun sa newsroom. Yung kanilang tinatawag na station manager. Yung pinaka-newsroom manager. Ang tanong, inutos po ba sa inyo ng peking Panginoon nyo ito? Meron mo bang utos sa inyo na, igawin nating malaking issue yung biro ni Duterte kasi pasasampahan ko ng kaso kayan sa bata ko. Alam nyo naman kung sino ang bata nitong peking Panginoon na ito. Walang iba kung hindi si Marbil. Hindi, itong peking Panginoon na ito, ang bata niya si Marbil at saka si Torre. Si Torre yung tagalakad pero ang pinaka-boss nila si Marbil. Utusan lang po yan Mga utusan lang po yan ng peking Panginoon nila yan naman yung mga sip-sip sa ewan ko kung bakit sip-sip yung mga animal na yan. Baka, hindi ako sure. Baka pinagpapala sila. Hindi natin alam. Tanungin natin si Torre. Torre, pinagpala ka na ba? Ang kontrobersyal na pahayag na yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng Huwebes. Ang dahilan kaya siya ngayon sinampahan ng reklamong inciting to sedition at unlawful utterance. Inihain niya ni PNP-CID. Wala nang iba kung hindi siya ang pinakamahilig na magdemandang general. Sa bagay. Hindi kasi kung papansin ninyo, yung video ko kaganina, kahapon, yung video ko, di ba, sinabi ko sa inyo, pasasampahan ng kaso ng NBI. Ayaw nyo maniwala di ba? Sinabi ko na sa inyo yan Sinabi ko sa inyo na pasasampahan ng kaso. Abay siguro natiktikan itong Torre na to. Nung natiktikan ni Torre, sabi niya, hindi pwede ito. Hindi pwede, uunahan ko na ito. Gusto ko maging PNP chief Di umano, allegedly. Hindi kasi alam mo naman, di ba? May aligasyon dito sa maman to na ito yung sunod-sunuran kasi daw gusto maging PNP chief nito. Di umano, may kwento-kwento, may alleged na story na tinanong siya. Kaya mo ba? Kaya mo ba na hulihin si Kibuloy? Kaya mo bang gipitin ng mga Duterte? Kung sakasakaling ipa-aresto sa si Duterte, kaya mo ba? Kasi kung kaya mo, go ka sa PNP chief. May mga ganyang kwento Hindi ako sigurado, pero may narinig po akong kwentong ganyan. Meron po akong narinig na ganyan mismo sa palasyo. Ito sabi, sagot daw, di umano, ang sagot daw, kaya, akong bahala. Lahat ng iutos nyo, maging PNP chief lang. Yun daw ang kwento-kwento. Kaya tuloy, dahil sa mga pangyayari na ito, mukhang nagtutugma o tumatama, tumatama po yung balita na yun. Yung chismax na yun, mukhang balita na yun, tila nagkakatotoo kasi pati yung mga simpleng ganito na isang katatawanan, siniseryoso nitong maman to para talaga pumapel, para sumipsip. Ito naman kasi si Marbil, ayaw pang bumaba. Marbil, bumaba ka na kasi. Mag-resign ka na kasi. Kasi sasabihin mo, di ba? Retired na, dapat yan Retired na po yan si Marbil dahil sa kanyang mandatory retirement because of his age, ika nga. Kaya lang, extended po siya. So, bukang naudlot itong pagiging PNP chief ni Torre. Di ba? Abay, mantakin mo, hindi pa PNP chief to, ganito na to kasipsip. Paano pa pag naging PNP chief to? Naku po, baka lahat idemanda na. Lahat ng magsalita laban sa gobyerno, idemanda niya. Tama, mali. Ito mukhang ito ang, kasi naalala nyo yung panahon ni Marcos Sr.,
'Di ba? Meron siyang Pabian Bear na tinatawag. Yun yung parang pinakakanang kamay. Ito hindi ko po ako dito. Kwento-kwento lamang po sa akin ng mga lolo't lola, magulang ko. Ito daw talaga si Pabian Bear ang sunod-sunuran dito kay Ferdinand Marcos Sr. Parang ganun daw ang nangyayari dito kay Torre, parang si Pabian Bear. Naku. Pagka tiningnan mo si Pabian Bear, medyo may hawig sila. Although hindi natin sinasabing masama si Pabian Bear. Pabian Bear. Parang naalala ko to si Flavier. Si Pabian Bear, yun, no? Well, hindi ko sinasabing masama si Pabian Bear, pero siya yung kanang kamay, ika nga, ni Marcos Sr. Ito naman, parang hindi lang kanang kamay. Kanang kamay, kaliwang kamay, paa, di ba? Kaliwang paa, kaliwang hita, kaliwang paa. Ano nga iutos dito gagawin niya? Pag siguro sinabi ni Peking Panginoon sa kanya, sit! Baka umupo ito eh. Pag sinabi ng Peking Panginoon sa kanya, play dead! Magkakapag-play dead to. Hindi kaya? Kasi parang gano'n na nga nangyayari. Di ba sabi nga nung iba, ito daw ang 2-star na walang ka-star-star pagdating sa kaugalian. Para bagang hindi general. Ito pakinggan natin yung kanyang argumento. Tingnan nyo kung gaano kababaw, ha? Tingnan ninyo kung gaano kababaw itong argumento nitong maman to. Director Major General Nicolas Torres sa Department of Justice. Bagong Pilipinas na eh. Pakialam namin. Bagong Pilipinas na eh. Na pwede yung ganung mga statements na kinaumagahan, joke only na lang. Ang corny mo, Brad. Bagong yun ang dahilan niya. Bakit mo dinimanda? Bagong Pilipinas na eh. Hindi pwede yung ganun na joke only na lang. Pikon eh. Alam mo, grabe sa pikon talo itong maman to. Hindi, bagong Pilipinas na yun. Sip-sip talaga. Sip-sip na sip-sip. Gago! Napaka-sip-sip mo, Brad. Walang biro. Para kang hindi general. Para kang walang estrella sa braso mo. Sip-sip ka. Gago! Sigurado ako kinahihiya ka ng mga kasamahan mong PNP. Sigurado ako, walang biro. Kasi hindi ko ganyan. Alam mo, pag umasta ang mga general, hindi ganyan eh. Ang dami kong kilalang general, di ko nalang babanggitin, mamaya pag-initan pa. Ang dami kong general na kakilala, hindi ganyan. Talagang, alam mo yun, matikas, very professional, non-political. Hindi yung katulad dito, bagong Pilipinas na eh, kaya hindi na pwede yung ganyan-ganyan. Tanginan niya, no? Gago! Ang baduy ng palusot mo, Torre. Para kang hindi general. Yung totoo lang, ha? Para kang hindi general. Anya, hindi pwedeng maliitin ang mga birong galing sa bibig ng isang dating Pangulo. Maliit lang tingnan yan, pero it is being uttered by a former president. Hindi malayo na gayahin or he will be taken he will be taken seriously. Ba? Taken seriously? So papatayin namin yung 15 na senador? Anak na kang wewe! Gago! Anak ka ng sisirisoin ng mga Pilipino. Sinabi ni Duterte, patayin yung 15 na senador para manalo yung 12. Uli ko, ka, patayin natin. Gago! Sir, ano bang kalokohan itong ginagawa mo? Sinasabi mo, unang-una, pansinin mo ha, mali pa nga si Duterte. 12 lang ang kukunin, 15 yung sinabi niya. So alam mo, nagbibiro. Tapos, will you... Ewan ko sa'yo. Nakapagtapos ka ba? Sorry, nagtatanong lang ako ha. Yung mga ganyang utak eh. Papatay namin yung 15 para manalo yung 12. Nagtira pa kami ng 3. Anak ka ng wewe. Sino yung 3 na yun? Sa PDP na nga lang, sobra na pa eh. Sobra na yung 12. Siyam lang sila eh. So may 3 pang sobra, Ang bira. Ewan ko sa'yo, Tore. Ano ba yung ginagawa mo? You are making fun of yourself. You are like a clown in the mystery of life. Ang sakit mo sa bangs. Tore, walang biro. Tapos magagalit ka na naman. Sasabihin mo na naman, to si Banat Bay. Ano yun to? Inciting to sedition. Ano inciting? Alam mo siguro kung pwede lang magsalita yung mga piskal at saka mga judge, kung pwede lang sila magsalita, sigurado ako tatawanan ka eh. Yan, tumaman to. Walang ano. Wala sa hulog, basta na lang Brad, mga Duterte, supporter, sisirisoin mo ba na yung sinabi ni Duterte na papatayin natin yung 15 na senador? Plano, tapos sinabi mo, binulgar mo in public.
Ewan ko sa'yo talaga, Torin. Patulog na ako, sumakit pa yung bangs ko. Hindi, patulog na talaga ako eh. Tapos ganito yung mapapanood ko. Katatawanan ka talaga sa PNP. Alam mo, ito lang masasabi ko. You and Mr. Marbil is the most disgraceful PNP generals na dumaan sa ating bayan. Kayo talagang nakakawalang galang ng mga general sa ating PNP. Ang daming ko kilalang mga PNP official at sinasabi nilang hiyang-hiyan sila sa inyo. Masyado nyo kasing masyado nyo sinisip-sipan itong gobyerno na ito. Masyado kayo sumisip-sip kay Peking Panginoon. Oo, halata tuloy, halatang halata. His blind supporters. Kahit Blind supporter, kayo nga dyan ng... Paano na kami naging blind?